Hi everyone, welcome to IMG Financial Literacy class, or IMG stands for International Marketing Group. Before we start, let's have the True Millionaire's Prayer by Brother Bo Sanchez. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. So I will be your speaker this webinar. My name is Suzette Perio. I'm one of the CEO Marketing Director of IMGTRM Singapore. I used to be in OFW. So 12 years ako nagtrabaho sa Singapore as a senior retail executive sa one of the high-end brands in Singapore. And just last year, nag-for good na po ako sa Pilipinas with the help of IMG. So I can say that IMG is my saving grace because kung hindi dahil sa IMG, baka up until now, um, nakikipagsapalaran pa rin ako sa Singapore, nakatayo pa rin ako sa mall kahit alam naman natin na napakadelikado ngayon sa labas, 'di ba? Makasalamuha ka sa iba't ibang tao, hindi mo alam kung sino ang merong dala ng virus. But thankfully, now nandito na ako sa Pilipinas at ito na yung ginagawa ko as a career, 'di ba? I can do this kahit nasa bahay lang ako sa online through Zoom, 'di ba? Nakakausap ko kayo ngayong lahat at na-share ko yung aming mission. So, sino nga ba si IMG? This is our corporate office in Kings Court, Makati. We are the biggest and the fastest growing financial services companies in the Philippines and growing worldwide. We assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education. We are not an insurance or investment company. We are a company who offers total financial solution for a total peace of mind. Our main product is education. We are your financial wake-up call. Kaya huwag kayong mag-alala later after this webinar. Wala po akong ibebenta sa inyong sabon or pampaputi. Purely financial education. So, this is what we do. We move people from being spender to saver to investor and entrepreneur. So 18 years na po nag-exist ang IMG sa Philippines and growing worldwide. Ayan, probably hindi nyo pa naririnig sa IMG, but 18 years na po siya. And then marami po kami financial centers from different parts of the world. IMG members are from all walks of life. Merong OFW, merong PWD, merong professionals, merong retirees, merong militaries, merong vendors, and merong celebrities. Kasi naniniwala kami, everyone has the right to become wealthy if given the right information. These are the people behind IMG, Sir Joe and Sir Noel and Sir Bart. So if you want to learn more about financial tips, yan, pwede po kayo mag-tune in sa Kape at Salita every Saturday morning, 6 a.m. This is our mission, to deliver a financial wake-up call, to educate 30 million financial educated families by the year 2030. As per checking, ang na-educate na po ng IMG ay 2,327,389. And congratulations, now that you are here, nakikinig ng aming webinar, part na po kayo ng aming campaign. And of course, to support our campaign, hindi naman po namin ginawa lang yung tinuturo namin sa inyo. We have this book, The Secret to Saving and Building Your Future. Sabi nga ni Brother Bo, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with the people who needs financial revolution in their life. Yan, ang book na ito ay nakarating na po sa iba't ibang personalities dito sa Pilipinas. If you want to have a copy of this book, just ask the person who invited you para po makapag-avail kayo ng libro na ito. So bakit nga ba natin kailangan ng financial education? Kasi ang dami pong Pilipino ang walang ipon. 'Di ba? 800,000 business in the Philippines. And then, ilan lang po ang nag-i-invest sa stock market? Wala pang 1%, 'di ba? Less than 70% of elderly Filipinos live with their children kasi po hindi natutunan ng financial education. Less than 1% lang ang nag-iipon sa stock market. Saan nandoon ang pera? Nasa bangko, na kung saan hindi naman po yan kumikita kung hindi pinapatulog lang natin yung pera natin sa bangko. Okay? And then, ang daming Pilipino ang
na-scam, 'di ba? Almost 900 billion ang na-scam ng mga na Pilipino kasi naman ang gusto ay instant yaman. So hindi na po uso ang instant yaman. Instant noodles lang ang meron, pero ang instant yaman hindi po 'yan tama, 'di ba? Um, to become wealthy, it takes time. Okay? And then ang daming mga OFW ang umuuwing walang ipon, 'di ba? OFW pa naman napakalaki ng sweldo and yet uuwing bankrupt pa din. Napaka sad nito, 'di ba? Kasi ang tagal mong nagtrabaho sa abroad, nagtiis ka ng lungkot, hindi mo kasama yung pamilya mo, and yet uuwi ka ng Pilipinas na bankrupt. So ang mission namin dito sa IMG is tulungan ang mga Pilipino na magkaroon ng sapat na kaalaman sa pinansyal. Bakit ba natin kailangan? Kasi the future is very challenging. Wala na pong job security, 'di ba? Lahat ngayon is automated na. Pag pumunta ka sa Jollibee, meron na silang kiosk, 'di ba? So hindi nakakailangan ng mas maraming staff para lang i-assist yung mga taong gustong kumain sa Jollibee. Sa Singapore, ang supermarket, meron na ring mga machine, meron mga kiosk na kung saan hindi mo na rin kakailanganan ng cashier para magbayad. Ikaw na mismo ang gagawa nun para makapagbayad. And because of the pandemic, ang dami ang nawalan ng trabaho worldwide. 'Di ba? So there's no such thing as job security anymore. Kaya naman kailangan natin itong paghandaan. Ang dami mga Pilipino ang walang ipon pero napakataas ng utang. Napakalaki ng utang. Kaya naman kahit senior citizen na, nagtatrabaho pa din, di ba? Wala silang choice kasi kailangan nilang buhayin yung pamilya nila. Kaya naman kahit hindi na kaya, kinakaya dahil kailangang bayaran yung kanilang mga utang. So based on the senior citizen survey, 40% ang mga senior citizen ay nakadepende saan? Sa anak. Bakit? Kasi hindi naman po nabigyan ng sapat na financial education yung mga senior citizen natin ngayon. So hindi natin sila mapiblame kasi wala pong nagturo sa kanila. And then nakakaawa, 20% iniiwan lang sa home for the aged. 30% talagang kailangang kayod kalabaw, di ba? Dahil wala silang choice. Kailangan po nilang mag-survive. And then 8% relying on pension, which is SSS and PhilHealth, pero hindi po yan sapat. Imagine, kung ikaw isang senior citizen, meron ka ng maintenance na gamot. Magkano lang ang pension mo sa SSS? 5,000. Magkano ang maintenance mo na gamot? 7,000. So, kasya po ba? Kaya naman, ang result is laging may utang. And then 2% lang po ang financial independent. Congratulations sa kanila kasi natutunan nila ito. Kaya naman, ngayong senior citizen na sila, meron silang ipon. So, by the time na tayo yung senior citizen, meron po kayong choice, 'di ba? The life that you want at age 65 is the decision that you will make today. 'Di ba? Alam niyo na po yung tamang pamamaraan ng pag-iipon. Kung hindi pa po niya gagawin, ay mabibilang po kayo dito sa mga senior citizen na wala pa ring ipon. So by the time na tayo na yung senior citizen, we are hoping na baliktad na yung survey, 'di ba? 2% na lang or zero out na yung mga senior citizen na walang ipon. Dapat ang goal nating lahat ay merong sapat na ipon pag tayo ay matanda na. Aside from that, high cost of education. Ang dami po ang mga bata na out of school youth. Bakit? Kasi hindi rin po natutunan ng magulang nila ang pag-iipon, 'di ba? Bago sila makarating ng kolehiyo. Alam nyo ba kung meron kayong anak na dadalhin sa college, ito po ang tuition fee noong 2016. Ang private ay 1 million. Ang public is 400,000. So kung ikaw ay merong isang anak na papasok na sa college, meron ka bang 1 million ngayon? Meron ka bang 400,000 ngayon? Kung wala, mag-isip-isip ka na po kung paano mapag-aaral ang anak mo. 'Di ba? Yung iba talaga nag-stop, yung iba naman nag-working student. But the good news is, with financial literacy, we can face all those challenges. There is hope. Yeah, if you want to be rich, you need to be financially literate first, sabi yan ni Robert Kiyosaki. So, may pag-asa pa. So, in this class, ito po yung matututunan natin. Kung excited na kayo mag-invest, wait lang, bago po tayo mag-invest, kailangan muna natin i-discuss napaka-importanting concept. The 4 financial concept you need to know and understand before you invest. At syempre, yung mga excited sa investment like mutual fund, long-term healthcare, life insurance, and paano ba makakatulong sa atin? Si IMG.
So these are the 4 financial concepts na pag-aaralan natin. First is the X-curve concept. It explains why financial planning is important. Makikita nyo lang po dito ang dalawang linya. Yung green line represents the money line. Ito yung linyang pataas. And yung linyang pababa, ito naman yung responsibility line. So ang goal natin, mapataas yung money line natin at ma-zero out yung ating responsibility line or bumaba yung ating responsibility line. Kapag bata ka pa, wala ka pang savings. Kasi bakit? Napakataas ng responsibilities mo. Maaring katatapos mo pa lang ng college or nag-spend ka ng malaki sa kasal mo. So, napakataas pa ng responsibilidad mo. Kaya ka walang savings. Ang goal natin, pag matanda na tayo, mataas na yung savings natin at mababa na yung responsibilities natin. Or totally wala ng responsibilities, di ba? But the problem is, continuous kasi yung responsibilities natin eh. Andyan yung kailangan natin kumain, kailangan natin magbayad ng utang, kailangan natin magbayad ng bahay, kailangan ka mag-prepare ng college education ng anak mo. Pero ang tanong, yung sweldo mo kaya ay fixed or temporary? Di ba? Paano kung bigla kang mawala ng trabaho? Diba? Ang meron lang tayo ngayon ay active income or ito yung sweldo mo sa trabaho. Ikaw yung trabaho ng trabaho para sa pera. Ang goal natin, magkaroon tayo ng passive income para tumaas yung money line natin. Dapat yung pera ang nagtatrabaho para sa atin. Kasi yung responsibilities natin, tuloy pa rin yan hanggang pagtanda natin, di ba? Pero ang tanong, kaya mo pa bang magtrabaho pagtanda mo? Di ba? Kailangan ka pa ba ng kumpanya mo pagtanda mo? Yun ang tanong doon. Tapos, meron tayong tinatawag na ifs of life. If you die too soon, and if you live too long. Di ba? Kaya nga siya nasa gitna pala ng life. Kailangan nating paghandaan ito. If you die too soon, who will take care of your family? Paano na yung responsibilidad na iiwan mo sa kanila? Hindi naman pagka kinuha na tayo ni Lord is tapos na. Paano yung pamilyang iiwan mo? Dapat ang solusyon dyan, meron tayong income replacement. Meron tayong insurance para yung responsibilities na iwan natin sa kanila, maitutuloy pa rin, di ba? Kailangan ng college education ng anak mo, kailangan nilang kumain. Kung meron pa kayong utang na kailangan bayaran, meron silang insurance or ito yung instant sure money na marireceive ng pamilya mo if you die too soon. Kaya ang dami yung mga dating mayaman, di ba? Bigla na lang naghihirap yung pamilya nung nawala yung breadwinner kasi hindi po napaghandaan. Ang alam lang is mabuhay lang sa present. Kumain ng masarap ngayon, lumabas, mag-shopping. Pero pag nawala yung breadwinner, yung taong nagbibigay ng pera sa pamilya, kawawa yung mga naiwan, di ba? Kasi hindi po napaghandaan. Or let's say naman, i-grant ka pa ni Lord ng mas mahabang buhay. Who will take care of you when you get old? Ang dami naman sa mga Pilipino ay napakabait. Pinag-aral yung kapatid, pinag-aral yung pinsan, pinag-aral yung kung sino-sino, pagtanda, walang ipon. Okay? Huwag po natin i-expect na yung mga taong tinulungan natin nung bata pa tayo ay aalagaan tayo pagtanda natin. Bakit? Kasi magkakaroon din po sila ng sariling pamilya. Magkakaroon din sila ng sariling anak. Iaasa mo pa ba sa kanila yung pambili mo ng gamot? Iaasa mo pa ba sa kanila yung pampa-ospital mo? 'Di ba? Hindi naman porket tinulungan mo sila nung may pera ka pa ibibigay mo yung responsibilidad sa kanila pagtanda. Pwede mo naman po yung gawin ngayon. Ang kailangan mo, dapat nag-iipon ka na. Meron ka na dapat investment para pagdating ng panahon na hindi mo na kayang magtrabaho, yung pera na po ang nagtatrabaho sa'yo. You are living on interest na. This is the passive income. Alright? And then second is solid financial foundation. It illustrates the order of priority in allocation of our funds. So hindi po tayo dapat basta nag-i-invest lang. Dapat yung ating foundation is matatag. Diba? Para kang nagpatayo ng bahay. Sa pagpapatayo ng bahay, ano po bang inuuna natin? Bubong o pundasyon? Diba? Para matibay ang bahay, ang kailangan natin ay pundasyon. So ganun din ang ating financial house. Kailangan magsisimula tayo sa matatag na pundasyon, which is dapat meron tayong healthcare. Meron tayo dapat short-term and long-term healthcare. So si short-term, ito po yung binibigay ng company natin habang tayo ay empleyado. Pero paano kapag hindi ka na empleyado? Sino ang magpapagamot sa'yo? Again, wag nating expect yung kumpanya natin dati ay
ipagagamot tayo. Kaya kailangan natin tong paghandaan. Habang meron ka pang short term sa kumpanya mo, dapat pinaghahandaan mo na yung long-term healthcare. Next is life insurance. Gaya nung nabanggit ko kanina, ito yung instant sure money na marireceive ng pamilya mo just in case you die too soon. And of course, we need to eliminate our debts. 'Di ba? Magandang meron kang investment pero kung napakarami mo namang utang, ito yung anay na sisira sa financial house mo. Ang dami ang nalubog sa utang. 'Di ba? Kaya importante habang nagbi-build tayo ng wealth, kung marami tayong utang, i-eliminate na natin 'yan. And meron tayo dapat emergency fund para hindi tayo mangungutang din. So sino dito ang nakarinig na ng emergency fund? Alright, so tayo, ang alam lang natin is emergency. Pero wala tayong fund. Okay, so itong pandemic, masasabi natin na yung mga walang emergency fund, sila talaga yung umasa sa ayuda ng gobyerno. Kasi ang emergency fund, ito yung at least kung single ka, 3 to 6 months of your salary, itinatabi mo po para just in case magkaroon ng emergency, kagaya nito, nagkaroon ng lockdown, di ba, meron kang pangkain, meron kang pambili ng gamot, at kung ano-ano pang kailangan mo na hindi mo gagalawin yung kahit anong investment mo. Meron ka dapat allocation of fund for emergencies. Alright? If you are married naman, syempre meron kang asawa, anak, kailangan mo ng at least 12 months of your salary na itatabi mo every month, okay? And then, tsaka pa lang tayo mag-i-invest. Alright? Kasi ang mga Pilipino kasi gusto agad investment. Hindi natin naiisip yung mga bagay na maaapektuhan just in case na investment lang ang meron tayo. So, saan ba una na nag-i-invest sa mga Pilipino? Sa lupain. Yan, mga OFW especially, di ba? Napakagaganda ng bahay, mga mansyon, mga nag-invest saan? Sa piggery. Pero, nung nagkaroon ng calamity, nagkaroon bigla ng emergency sa pamilya, merong nagkasakit, anong nangyayari? Yung mga mansyon, yung mga piggery, yung mga lupain na ibenta ng palungki. Bakit? Kasi balik tayo saan? Walang healthcare. Diba? Alam naman natin, health is our greatest wealth. Pag ikaw nagkasakit, lahat ng investment mo wipe out. Lahat yan, ibebenta mo ng palugi kasi kailangan mong magpagamot. Diba? Hindi ka naman po iaalaw ng doktor na papasukin sa ospital at sasabihin mo na marami akong lupain, Dok, gamutin mo ako. Ito ang pambayad ko. Hindi naman po nag-a-accept ang ospital ng lupain. Ang kailangan po nila, tanong agad sa'yo pagka nagpunta ka ng ospital, meron ka bang health card? Diba? Kung wala kang health card, hindi ka nila papapasukin sa ospital. Kailangan mo magbigay ng deposit. Alright? Kaya napaka-importante na itayo natin ng matibay yung ating financial house para kahit anumang bagyo ang dumating, hindi po natin magagalaw ang kahit anong investment na meron tayo. So, yan. Just like building a house, we must build it from the ground going up. Alright? And then, ito yung concept na isa pang gusto ko, pay God and pay yourself first. It is show where we can get the money to invest. Syempre, excited ka nang mag-invest, di ba? Pero nag-iisip ka, saan ako kukuha ng pang-invest ko? Wala akong pang-invest. Sabi ni Warren Buffett, do not save what is left after spending, but spend what is left after savings. So, sino ang guilty dito? Tayo mga Pilipino kasi, once na na-receive yung salary, anong unang ginagawa? Gastos agad, di ba? Bayad kay PLDT, bayad kay Globe, bayad kay Meralco, bayad sa kung saan-saan. Tapos, syempre, pag merong na konting natira, pupunta sa mall, magsha-shopping. Pupunta sa mall, magkakape. Bayad ko sa sarili ko kasi pinaghirapan ko to eh. Ganun lagi ang mindset ng mga Pilipino, di ba? Tsaka na lang ako mag-iipon kapag may natira. So, ganun din ang mga OFW. Pagkasweldo, padala dito sa Pilipinas, mapadaan sa mall, magkakape ng konti, magsha-shopping, tsaka na lang ako mag-iipon kapag may natira. So, ilang years ka na pong nagtatrabaho ngayon? Naisip mo ba kung meron laging natitira sa sweldo mo? Wala, di ba? Bakit? Kasi ang inuuna natin ay gastos. Kailangan, pagka-receive natin ng sweldo natin, ang gawin natin ay mag-ipon. So, papaanong paraan tayo mag-iipon? Ito yung formula. Pagkasweldo mo po,
yung 10% ibawas mo, ibigay mo kay Lord. Kasi whatever we have right now naman, lahat yan galing sa Kanya, di ba? Kung hindi dahil kay Lord, wala kang trabaho, hindi ka malakas ngayon, hindi ka makakapag-provide para sa pamilya mo. So yung 10%, ibigay mo yun sa Kanya. Biblical po yan, okay? Wala po kaming religion dito sa IMG, wala kami pinopromote na kahit anong religion, but it is biblical. So you have to give 10% kay God. All right, and then 20%, this will be your savings and investment. So pasweldohin mo yung sarili mo kasi karapatan mo yan na in the future mag-relax ka naman, 'di ba? Kayod ka ng kayod ngayon. Pagdanda mo kaya hindi mo na kayang kumayod. Kaya importante na magtabi tayo para sa ating future self. Yung 20% ng salary mo, itabi mo po yan. And then, tsaka pa lang tayo gagastos. 70% ng sweldo natin, yun ang gagastusin natin. O, ang laki pa niyan, di ba? 70%. Imagine that. Hindi natin naiisip to kasi ang alam natin kaagad, pagka-receive natin ng sweldo, gastos agad. Pero if you discipline yourself na itabi yung 20% ng salary mo, ang laki na po sana ng investment mo. I-times mo kaya, ilang years ka na nagtatrabaho ngayon? Sa kung nakapag-ipon ka ng 20%, nasaan kaya yun ngayon? 'Di ba? Kung natutunan lang natin itong formula na to. So now, na natutunan nyo ito, i-apply nyo kagad ito pagkasweldo nyo ngayong buwan. Okay? So always remember this, 10, 20, 70. Pay God and pay yourself first. So how do we practice paying ourselves first? We need to classify our needs versus wants. Lahat ba ng bibili natin? Pang-purpose ba yan o pang-forma? Ano bang purpose niyan, di ba? Bibili ka ba ng sale sa mall, di ba? Instead na sale, dapat i-save mo na lang yan. Ganon din yung mga gadget, di ba? Tayo, pinag-uipunan pa natin yung 13-month pay para lang ibili ng bagong gadget, ng bagong bag, ng bagong relo. Pero after few months, nag-depreciate na po ang value niyan, di ba? So, kumusta naman yung iPhone mo nung last year? Nag-depreciate na yan kasi meron na namang ilo-launch na bagong iPhone ngayon, di ba? So pag-iipunan mo na naman ba yon? Hindi mo alam kung in-invest mo yan, mas malaki na yung value niyan sana ngayon, di ba? And reduce eating out. So iwas luho para iwas luha tayo. Alright? So it's not enough just to save money. You need to grow it through investment. So tinuruan ko kayo kanina mag-ipon ng 20%, di ba? Pero hindi pa po sapat yun. Kailangan nating malaman kung ano yung power ng compounding interest. Kasi ito yung sikreto ng mayayaman. Kaya congratulations sa inyo na nandito ngayon. Malalaman nyo na kung ano yung sikreto ng mayayaman. This is the power of compounding interest. Sabi ni Albert Einstein, 72 divided by the interest rate equals the number of years for your money to double. So kung meron ka ngayon pera at gusto mo siyang ilagay sa isang investment vehicle, doon mo malalaman kung kailan ang dodoble ang pera mo. So correct investment will make money work for you. This is the power of the compounding interest. Let's say nakahanap ka ng 4% na interest rate. Di ba? So walang bangko ang nagbibigay ng 4% na interest rate. Example lang, kunyari, merong time deposit na 4% na interest rate. So kailan dodoble ang pera mo? Sabi ni Albert Einstein, 72 divided by 4 equals 18. So every 18 years dodoble ang pera mo. So kung ikaw ay 29 years old, nag-invest ka ng 100,000 sa 4% interest rate, congratulations, at age 65, meron ka ng 400,000 pesos. So at age 65, sapat na kaya yan? Diba? What if makahanap ka ng investment vehicle na 8% naman? So let's say ito yung mga government bonds, yan. 72 divided by 8 equals 9. So every 9 years doon dodoble ang pera mo. Again, kung ikaw ay 29 years old, nag-invest ka ng 100,000, at age 65, meron ka ng 1.6 million pesos. Congratulations! Sapat na kaya yan, 1.6 at age 65? What if makahanap ka ng investment vehicle na nagbibigay ng 12% interest rate? Diba? At age 65, congratulations, meron ka na 6.4 million pesos. So, sapat na kaya yan? Pagka ikaw ay isang senior citizen na. So, look at the difference from 4%, 4 times yung nilaki ng pera mo. Whereas kung nag-invest ka sa 12%, 16 times ang nilaki ng pera mo. So, sino ang nakakaalam nito? Yung mga mayayaman lang, kaya sila mayaman. So, sino nakakaalam nito? Si bangko. Tayo as depositor, hindi natin to alam. Ang alam lang natin, mag-deposit ng pera sa bangko. Diba? Pag talikod natin, hindi natin alam, yung pera natin, ini-invest din nila. Nilalagay nila saan? Dito sa 12% interest rate. So, ikaw na ang alam mo lang is yung time deposit, let's say 4%. So, kumita yung pera mo ng 400,000, tuwang-tuwa ka na.
Pero si bangko kumita ng 6.4 million pesos, di ba? Yung 6 million sa kanya napunta. But now you know kung ano yung power ng compounding interest. Siyempre, dapat alamin mo kung ano yung investment vehicle na merong 12% interest rate. Kasi itong compounding interest, it can work against you din kung hindi mo alam. Di ba pag nag-loan ka sa bangko, ang laki ng interest na binibigay nila, or kapag yung credit card mo na hindi mo binabayaran ang due date on time, lumalaki din yung interest, di po ba? Kaya why not let compounding interest work for you rather than work against you? So it's not enough to save money. We need to grow it through investment. So summary dun sa 4 financial concept natin, the Eves of Life, it explains why financial planning is important. Kasi if we die too soon, who will take care of your family? If you live too long naman, who will take care of yourself? And when we want to invest, isipin muna natin ano ba yung paglalagyan ng pera natin. So just like building a house, we must build it from the ground growing up. Kasi isang sakit can wipe out all your investment. Kaya dapat maingat natin i-allocate yung pera natin sa mga investment vehicles. And then syempre, gusto mong mag-invest pero hindi mo alam kung saan mo kukunin yung perang pag-invest. So now you know the power of the 10-20-70 rule, i-apply po natin yan pagkakuha natin ng sweldo natin. And then, syempre, kung meron ka ng perang i-invest mo siya sa investment vehicle na kung saan mas malaki yung doble ang kita ng pera mo. Diba? So now that we know the concepts of investing and where to get the money to invest, the next step is to know what are the investment vehicles. Alright? So, first, tanungin ko lang kayo, bakit po ba kayo mag-i-invest? Ano po ba ang goal ninyo bakit kayo mag-i-invest? Diba? Maaring narinig nyo yung stock market, mutual fund, di ba? It sounds so cool kapag nag-i-invest ka sa stock market, pero hindi po yun ang purpose. Alright, maaring yung friend mo nag-i-invest na sa stock market and gusto mong gayahin, di ba? Akala mo ang gagaling nila kasi they are telling you about the investment terms. Diba? So, ikaw gusto mo ring makigaya. So, wag po tayong gaya-gaya sa pag-i-invest lang. We need to define our goals. Alright? Bakit pa tayo mag-i-invest? It's because meron tayong mga pangangailangan. Alright? So, syempre, una, kailangan natin i-define ano po ba yung mga goals natin para ba yan sa healthcare mo, sa retirement mo, sa college education ng anak mo, para sa dream house mo, dream car mo, and dream vacation mo. So isipin mo na po ngayon, ano ba yung purpose mo? Bakit ka mag-i-invest? Okay? We need to invest para ma-achieve natin yung ating financial goals at ma-beat yung inflation. Alright? So pakilala ko po sa inyo sa inflation. Noong 1998, let's say meron kang 200 pesos. Pagpasok mo sa groceries, punong-puno ang iyong shopping basket. Noong 2005, kalahati na lang ang laman ng shopping basket mo sa halagang 200 pesos. Noong 2013, ang 200 pesos mo, isang asukal na lang yata ang mabibili at bigas. Diba? Lalo pa ngayong 2021, ano na lang kaya yung value ng 200 pesos mo. So, itong picture na to ay nagre-represents lang na yung buying powers ng pera natin ay nagdi-depreciate over time. Kaya kung inilagay mo lang yung pera mo sa bangko, tumubo kaya siya? Tignan nga natin. So example, i-check natin. Natatakot ka kasing mag-invest, feeling mo may scam ka. Kaya sabi sa'yo, nung friend mo, sabi sa'yo sa mga balita ay ilalagay ko na lang yung pera ko sa bangko para safe. 'Di ba? Safe nga ba? Maaring safe ang pera mo sa bangko kasi paglabas mo merong security guard doon, 'di ba? Pero tingnan natin kung tumubo nga yung pera mo sa bangko. So let's say nag-ipon ka ng 10,000 sa bangko at 2% interest rate, congratulations, meron ka ng 200 pesos. E kaso may bawas po yan na tax na 20%. So minus 40 pesos. Meron ka pa rin net after tax, meron ka pa rin 10,160. Kaso lang, meron tayong inflation. So, ang inflation rate sa Pilipinas is at least 5%. So, yung pera mo na kinita sana, nabawasan ng 5%, magkano na lang kaya yung pera mo ngayon? Yung 10,000 mo, kung pinatulog mo lang yan sa bangko ng let's say 5 years, 10 years, nag-depreciate na yung pera niya. Hindi na siya 10,000, 9,660 na lang. Kaya importante na alamin natin kung ano ba yung purpose natin bago tayo mag-invest at kung saan natin ilalagay. Di ba? Tutubo nga kaya yung pera natin kung ilalagay natin sa kung saang investment vehicle lang. So, there's nothing wrong with savings in the bank. It's really good na mag-ipon ka sa bangko kasi
In case of emergency, madali natin siyang ma-withdraw, di ba? In case na kakailanganin mo siya, madali siyang i-withdraw. But kaya ko sinasabi sa inyo na meron tayo dapat investment goal para alamin natin kung saan mas mag-generate ng malaki yung pera natin. Alright, so napapaisip ka na siguro ngayon, okay, gusto ko mag-invest, paano naman makakatulong sa akin si IMG? So IMG educates people about the financial concept, yung tinuro ko sa inyo kanina, and we also implement solutions. Siyempre, hindi tayo dito aral-aral lang. Bibigyan namin kayo ng platform na kung saan gagawin nyo po yung mga naituro ko kanina. So it's a one-stop shop. Diba? We offer total financial solutions. So if you are looking for mutual fund, for insurance, for healthcare, dito po sa IMG, ituturo ko iyan. Alright? So here in IMG, it's the membership platform. It's a new world of possibilities kasi kung gusto mong kung gusto mong kumuha ng insurance, healthcare, or kahit anong investment, di po ba pupunta ka saan? Sa agent or sa broker? But with IMG, we bypass the middleman. If we bypass the middleman, ibig sabihin, yung commission sa'yo po mapupunta. Dahil member ka ni IMG, ikaw yung mayroong direct access sa healthcare, sa insurance, at kung ano-ano pa. So these are the companies na kapartner ni IMG if you want to execute your financial goals. Diba? So as member of IMG, meron kang direct access sa mga companies na to na hindi mo kakailanganin ng kahit sinong agent. So, pag ikaw yung agent ng sarili mong investment, ibig sabihin marami kang savings. Pag mas marami kang savings, ibig sabihin mas marami kang pang-invest, di ba? Mas maganda yon na mas marami kang pang-invest. Alright, so pag nag-member ka po sa IMG, meron kang 48 benefits. Pero sa dami ng 48 benefits, hindi ko po yan iisa-isahin sa inyo. Ibibigay ko lang po yung highlights ng pagiging isang IMG member. So upon membership, meron ka pong members portal na kung saan doon mo makikita lahat ng investment mo. Alright? So hindi ka po magda-doubt kung saan napunta ang pera mo kasi andito po lahat ng investment mo sa iyong members portal. Alright? At syempre, ang number one na benefit ni IMG is financial education. Diba? Kung gusto mo pong mayaman, diba, sabi, kailangan mong pag-aralan ito para walang kahit sino mang mangloloko sa atin when it comes to financial. Walang taong makakapag-scam sa atin kasi equipped tayo sa knowledge. Kaya importante na pinag-aaralan natin yan. Di po ba? From first up to the seventh benefit of IMG, nag-aaral po tayo. Okay? And then, what are the ways to invest in the stock market? Ito na, excited na po kayo, di ba? Na matutunan paano ba mag-invest kay Jollibee. So, sa pag-i-invest kay Jollibee, meron pong dalawang way. Alright? So, first is direct stock investing. Ikaw po yung bibili ng number of shares ni Jollibee sa market. But the problem is, kailangan mo ng time. Diba? So, kung nagtatrabaho ka, full-time kang nagtatrabaho, paano mo po tututukan ang stock market? Napakabilis po niyang mag-up and down. So, kailangan pang pag-aralan yung chart, analysis, etc. Ang dami pong kailangan pag-aralan. Okay? And then, syempre, kailangan mo ng sapat na pera. Kasi ang 1,000, hindi po kasya sa pagbili ng number of shares ni Jollibee kung direct kang bibili sa kanya. But if you really want to invest kay Jollibee, meron po kaming way. Meron kaming platform para dyan, which is si MyTrade. That is the number 19 benefit ni IMG. If you want to have access in online trading platform, that is our number 19 exclusive benefit. All right, and then the second one is mutual fund. If you don't have much time, knowledge, and money, then let's go to mutual fund. So si mutual fund, meron po yung professional fund manager na kung saan sila po yung bahala na mag-invest sa stock market. So sila yung nakakaalam, sila yung bihasa sa pag-i-invest sa stock market. Ang kailangan lang po natin gawin ay maghintay. Diba? Mag-i-invest lang tayo, si fund manager po yung bahala. So ang benefits ng pag-i-invest sa mutual fund is low capital requirement. Diba? As low as 1,000 pesos, pwede ka na po mag-invest sa mutual fund. And then meron po siyang instant diversification. So, hindi ka lang po shareholder ni Jollibee. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung ibang blue chip company na kung saan shareholder ka. At good news is, pagka IMG member ka, meron po tayong tinatawag na free investment seminar at zero entry fee kapag ka ikaw ay member ni IMG. At maganda pa dito is instant
mutual fund investor ka, kapag nag-member ka ni IMG, meron ka agad automatic na 1,000 pesos na mutual fund investment. Alright? So ito ang mutual fund. How does it work? So tayo as investor, mag-invest tayo sa mutual fund company na kung saan merong fund manager. So si fund manager po yung bahalang tumaya sa stock market. 'Di ba? So ang goal ni fund manager talaga is kumita yung pera natin. So syempre ilalagay niya po 'yan dito sa mga top blue chip company sa Pilipinas. So kapag kumita po yung pera natin, it will be passed back to the investors yung kita. So again, depende po sa mutual fund company kung ano po yung pipiliin nyo. So with this example, ayan, si Atram nag-i-invest saan? Sa SM, sa BDO, sa Ayala, si PhilEquity, ganun din, iba't ibang companies. So shareholder ka po ng mga iyan. So Soldivo, ito rin po yung mutual fund companies, di ba? Andyan si Jollibee, si Ayala, si BDO, si Sun Life, ganun din po. Iba't ibang mutual fund company, iba't iba yung diversification po ng pera natin. So if you are still doubting, legal nga ba ang investment na mutual fund? So nasa batas po ang mutual fund, okay? And then, ang SSS din po ay nag-invest sa mutual fund noong 2018. O, di ba? Nauna pa ako mag-invest kay SSS kasi 2016 pa lang member na ako ni IMG at nag-invest na ako sa mutual fund. So saan sila nag-invest? Sa PhilEquity and Sun Life, na kung saan kapartner din po yan ni IMG. Alright, yan sa PhilEquity and Sun Life. So yan, good news is kung gusto mo maging investor ng mutual fund, become an IMG member, automatic po yan, mutual fund investor ka. And by the way, number 1 ang Soldivo Bond Fund noong 2020 sa mga mutual fund companies ng bond fund. Alright? So excited ka nang mag-invest, di ba? Kay mutual fund. Pero sabi ni Boss Rex, wait lang. You don't have the right to invest unless you are properly protected. Di ba? Uulitin ko lang po yung ifs of life natin. What if you die too soon? Who will take care of your responsibilities? Who will take care of your family? Dapat meron tayong insurance. If you live too long naman, sino mag-aalaga sa'yo? Diba? Kaya importante na iisipin natin to palagi bago tayo mag-invest. So ano ba yung purpose ng insurance? Maaring ayaw mo ng insurance, di ba? A lot of Filipinos are skeptical when it comes to insurance. Hindi pa ako mamamatay, hindi ko kailangan yan. Yes, hindi mo yan kailangan, pero yung life insurance can protect your family, can replace your income, can finance your financial education, can pay your estate tax, and this is an instant money for your family. Di ba? Typically, knock on wood naman, di ba? Pagka minsan, kadalasan nga, nagkasakit muna, nabaon sa utang, tapos mamamatay. Kaya yung dating mayaman talagang nababankrupt dahil hindi napaghandaan. 'Di ba? So kung meron kang life insurance, meron kang iiwan sa pamilya mo na pambayad utang. So if you love your family, get yourself protected. Sabi nga ni Brother Bo, the purpose of insurance is simple. If God calls you home today, your kids won't go hungry. 'Di ba? Mahal mo ba yung mga anak mo? Gusto mo bang magutom sila pag nawala ka? Kung hindi, you need to protect yourself now. Alright? So with IMG, we practice this BTID approach or buy term and invest the difference. We have this benefit, the Manila Bankers Life Insurance. This is the most affordable insurance in the market na kung saan as low as 8,000 pesos, if I'm not mistaken, pwede ka makover ng insurance kung ikaw ay 30 years old, as low as 3,000 pesos with 1 million coverage, alright? But if you want to know more about this Manila Bankers, I will not discuss this kasi merong licensed agent para magpa-quote po kayo dito, alright? And si Tito Boy ang aming ambassador ng Manila Bankers. Okay? So again, ulit-ulitin ko po itong ifs of life. 'Di ba? If you live too long, if you die too soon, and what if you get sick? Who will take care of your expenses? Kaya naman, dito sa IMG, meron po kaming Kaiser. This is the number 16 exclusive benefit ng IMG. Alright? So, si Kaiser is 3-in-1. Meron siyang healthcare, meron siyang insurance, and then meron din siyang investment. So, kung naghahanap kayo ng investment, this is the best investment na dapat mong simulan. Okay? Kasi si Kaiser, gaya nga ng sinabi ko, 3-in-1 siya. Meron siyang healthcare, meron siyang
life insurance and emergency fund. So that answers to the ifs of life, di ba? Kung magkasakit ka, meron ka magagamit pang ospital. Kung mamatay ka naman, merong instant sure money yung pamilya mo. And if you live too long naman, instead na aasa ka lang sa SSS and pension, meron kang money, di ba? So with this example, this is K100. Installment amount niya is 58,821. Contract price of 411,000 pesos. So pakita ko lang, no? Ito muna pala. So, yan, contract price of 411,000. Nagbayad ka lang ng 58,000 annually in 7 years. After 20 years, ang value ng pera mo ay 1.1 million pesos. So, maganda ba yon na nag-iipon ka? So, meron din siyang mode of payment na monthly, di ba? Maganda ba yun? Nag-iipon ka ng 5,000 lang mahigit kada buwan. Tapos, after 20 years, meron kang 1 million pesos, di ba? And then protected ka pa. In case na magkaroon ka ng sakit, meron kang magagamit pang pa-ospital. Ito yung mga benefits niya kapag ikaw ay may Kaiser. Ito yung healthcare benefits niya. Every year, meron kang libreng annual physical exam. Nandiyan yung X-ray, ECG, CBC, yan, libre po yan. And then, meron ding dental health benefits. So, pwede mo ipabunot lahat ng ipin mo. Pwede ka magpalinis ng ipin mo, okay? And then, meron din yung member's choice of room and board and annual benefit limit in case na ma-admit ka sa hospital. Alright? And then, what will happen naman? Maaring yun ang fear natin, di ba? What will happen kung hindi ko pa bayad si Kaiser? Kinuha na ako agad ni Lord in 2 years' time. Meron pong 4-way insurance si Kaiser na kung saan, if you die too soon, yung Kaiser plan mo, mawe-waive na siya, and then matatransfer yung plan dun sa beneficiary. So merong marireceive na insurance money si beneficiary and then matatransfer pa yung plan sa kanya. Right? So di ba total peace of mind ang maibibigay sa iyo ni Kaiser. And then 7 years mo lang siyang iipunin habang hinihintay mong mag-mature yung Kaiser plan mo, naka-invest siya, di ba? Nag-generate siya ng interest rate na at least 3 to 10% every year. 'Di ba? So maganda ba 'yon na tumutubo yung perang binayad mo? And maganda pa dito, let's say healthy ka within 7 years na nagbabayad ka kay Kaiser. Hindi mo nagamit yung hospitalization mo. What will happen? Okay, dito ko na lang pala yan i-explain. Ayan, so sasabihin mo sa akin ngayon, maaari, ay meron na akong healthcare. Hindi ko na kailangan yan. Okay, pero pakita ko lang po sa inyo yung difference ng normal na healthcare versus Kaiser. So, traditional HMO, short-term lang siya. Renewable siya every year, di ba? So, pagkatapos mo this year, magbabayad ka ulit next year. So, si Kaiser, meron siyang long-term healthcare, hindi lang short-term. Okay? And then, kung nagamit mo naman sa traditional HMO, yung hospitalization benefit niya, malaki yung claim mo, renewal is not guaranteed. But with Kaiser, renewal is guaranteed. Okay? And then, syempre, as you get older, mas nagmamahal po talaga yung presyo ng healthcare. But with Kaiser, fixed yung premium niya in 7 years, hindi nagbabago. So, sa traditional HMO, generally, no insurance coverage. Diba? Some provide insurance but very low coverage. But with Kaiser, gaya po nung na-mention ka kanina, meron siyang 4-way insurance. Diba? In case you die too soon or in case na aksidente ka, merong marireceive si beneficiary or ikaw. Alright? And then, no accumulation of unused health funds. Sa traditional HMO yan. Siyempre, bakit ka kumuha ng HMO? In case lang na magkaroon ka ng sakit, di ba? Para lang meron kang peace of mind, meron kang magagamit. Pero kung hindi mo magamit, wala nang babalik sa iyo na pera. So, nasayang lang yung binayad mo, di ba? Kumuha ka lang. Actually, hindi naman siya nasayang kasi meron kang peace of mind by the time na nagbabayad ka. Yun nga lang, wala kang marireceive na kahit ano. But with Kaiser, all unused health fund accumulates with interest. O, di ba? At saka, within 7 years na nagsisave ka kay Kaiser at hindi ka nagkaroon ng sakit, 85% of the contract price, ibabalik po yun sa'yo. O, di ba? Maganda siya. Ito yung investment na walang tapon talaga. Nag-accumulate pa ng interest, di ba? Pag hindi mo siya ginamit. Okay? And then, no return of premiums with Kaiser, with return of premiums of the contract price for non-utilization during the paying period. Yun, na-mention ko nga po kanina, 85% of the contract price. And then, traditional HMO covers up to age 60 only. So, sa Kaiser, beyond age 60, meron ka pa ring healthcare. Diba?
syempre, the earlier the better. Kaya mas maganda na mag-accumulate yung fund natin habang mas habang mas bata tayo para pagdating na age 60, malaki na yung health fund natin. Kasi yung 1 million, syempre pagka medyo mas may edad na tayo, hindi pa rin sapat yung 1 million pag nagkaroon ng sakit, di ba? Kaya importante na mas malaki yung health fund natin when we get older. Okay? So again, baka hindi nyo pa po naririnig si Kaiser, pero si Kaiser ay HMO lang naman po ng Supreme Court, House of Representatives, Philippine Coast Guard, DAR at saka ng PESA. Okay? And Kaiser lang po ang merong sariling medical center na meron sa Makati, sa Cebu, sa SM, Robinsons Mall, ayan, San Pablo, Laguna, and soon in Batangas. Yan. So this is our benefit number 14. Kapag IMG member ka, meron ka pong unlimited consultation dito sa Kaiser Medical Center. Diba? Para ka merong sariling ospital, meron kang sariling doktor kasi unlimited consultation. Okay? And then, if you want to buy your dream house, meron din po tayong discount or commission dito sa ating mga partner companies na ito. Alright? At syempre, meron kang magandang bahay, ipa-insured mo yan, meron ka ring commission. Alright? Sa mga non-life insurances. And good news sa mga OFWs. Kung ikaw ay isang OFW, meron kang benefit number 43 to 48 na kung saan in case, syempre ang mga OFW, sabi nga ito yung hero, 'di ba? Hero ng bansa, hero ng pamilya natin. Kaya naman IMG take good care of the OFWs in case na merong mangyari, 'di ba? Yung family member merong marireceive na amount of money. So in case of accidental death, merong 500,000, merong burial benefit, and acts of terrorism, unprovoked murder and assault, etc. Marami pong benefits. Yan. Pwede nyo pong basahin, pwede nyo pong screenshot para po mapag-aralan ninyo yung benefits ng isang international members. Okay. Alright. And then, aside from that, upon membership of IMG, meron po tayong personal accident insurance worth 100,000. So again, kapag ka po international member, mas malaki po yung benefit. And then, meron din tayong free IMG Kaiser and Frames. Kapag nagpa-check up po kayo, di ba? Libre yan. And then, for total peace of mind, in case we die too soon, meron po tayong micro life insurance na kung saan babayaran mo lang po ito ng 500 pesos one time. And then, in case we die too soon, yung family member natin, merong marireceive na 50,000 na pwedeng gamitin for burial. Okay? And then, kapartner din po natin si Palawan para sa express padala ng ating mga investment. So, remind ko lang ulit, building solid financial foundation. We need to start from the ground going up bago tayo mag-invest. Pero tatanungin mo sa akin, sasabihin mo sa akin ngayon, wala kang perang pang-invest. Okay? Wala kang perang pang-invest, anong gagawin ko? Kailangan nating malaman kung paano mag-increase ng cash flow. Dapat meron tayong pumapasok na pera, 'di ba? Mas malaking pera para meron tayong pang-invest. So, paano natin nang gagawin? We need to check our needs versus wants. Okay? And then we need to reduce our expense and we need to increase our income. So, paano natin i-increase yung income natin? Syempre, kailangan natin magkaroon ng side hustle. Kasi sabi nga ni Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Diba? At ang sabi pa, you are one step away from poverty if your salary is your only source of income. Diba? Kaya naman nga, again, itong pandemic, ang dami ang nawala ng trabaho, ang dami ang nagreklamo sa gobyerno kasi hindi nila paghandaan. Ang meron lang ay trabaho. Diba? Again, wala na pong job security sa panahon ngayon. Kaya habang meron kang trabaho, dapat meron kang other source of income. So with IMG, meron po kaming platform na kung saan pwede kang magkaroon ng other source of income. Diba? Matutulungan namin kayo magkaroon ng additional income. So ito po yung minaximize ko nung nasa Singapore ako, abang nagtatrabaho ko doon, naging financial educator ako ng IMG. So after 4 years, nakapag-for good na po ako sa Pilipinas. Diba? So, meron din po kaming Nuracash na kung saan lahat po ng pinaghirapan namin sa IMG, madali naming ma-access.
through online. Ito yung parang GCash ng IMG. Exclusive yan for IMG members. Diba? And then, if you are one of the masisipag na financial educator, meron ka pong chance na kapag-travel the world for free. So ito na po yung mga countries na napuntahan ko because of IMG. Alright? And then, you can build your own business kahit nandito lang sa bahay. So ito po yung ginagawa ko. Andito lang ako sa bahay. And ito po yung aking full-time na ginagawa. Work from home din ako pero hindi ito work. Business from home ang sa akin. Okay? And then, syempre dahil nagmi-mission tayo dito sa IMG, hindi tayo pababayaan yan. Meron niyang free health card. 'Di ba? So I have experienced this. Ito pag-uwi ko sa Pilipinas, nagamit ko siya. Ang una talagang ang hihingin sa'yo sa hospital ay health card. So, I'm blessed na binigyan ako ng free health card ng IMG. So, hindi ko nagamit yung aking 3-in-1. So, ibig sabihin, yung 3-in-1 ko ng Kaiser ay intact pa din. Meron pa rin akong bonus. Okay? Kasi nung nagpa-hospital ako, nung nagpa-check up ako sa hospital, ito yung ginamit ko. Alright? So, getting to the financial industry, you really need to get into financial industry. Why? To know how money works and know how to make money work hard for you to cope with fast-changing world, to be part of the wealthiest industry. The best way and easiest way to get into the financial industry is through IMG. So marami na po ba kayong natutunan ngayon sa pag-attend nyo ng webinar? Pero tandaan po natin, the great aim of education is not knowledge, but action. Financial education is useless without financial execution. Knowing what to do is not enough, you still need to do it. Ilang seminar na po ba naatinan nyo? Ilang books na po ba ang nabasa nyo when it comes to financial, di ba? Marami na po kayong alam, pero ang tanong, ginawa nyo na po ba yung mga nalalaman ninyo? Di ba? Hindi po tayo magiging wealthy kung basa lang po tayo ng basa at kung attend lang po tayo ng attend ng seminar. Dapat, we need to practice kung ano po yung natutunan natin. So start now whether you're ready or not, dahil we grow older every day. Our children grow older every day. Our parents grow older every day. What if 10 years from now, you wake up and you realize you accomplish nothing? Kasi puro ka lang attend ng seminar, puro ka lang basa ng books, 'di ba? Wala ka pong nasimulan. So start your year right. Lumipas na po ang January, ano na po kaya ang naipon mo? So February na, kailangan simulan na po natin ang pag-iipon at pag-i-invest. Okay? And sa mga OFW, reminder, sabi po ni Brother Bo, your presence is more important than your present. Okay? So, padala po kayo ng padala sa Pilipinas, ng mga Jordan shoes, ng mga Hermes bag, at kung ano pang pangangailangan ng pamilya nyo, pero lumalaki po yung anak nyo na hindi kayo kasama. Diba? Tumatanda yung magulang nyo na hindi kayo kasama. Importante na nagbe-build tayo ng wealth kasama rin yung ating pamilya. Okay? No matter how hard you study and how much you learn, you cannot understand what is financial planning, budgeting, investing unless you start. The details of your path cannot be totally clear unless you start acting. So, maaring sasabihin mo sa akin, tsaka na lang ako mag-iipon. Diba? Hindi ko pa talaga kaya. So, ito lang po yan. Kung hindi ka pa magsisimula ngayon, kukwentuhan ko lang kayo. Si Mr. Start Early and si Mr. Wait Longer. So, after marinig ni Mr. Start Early, yung aming financial literacy class, nag-invest ka agad siya. Okay? So, nag-invest siya ng 20,000. Bata pa siya, 22 years old lang. Nag-invest siya for 1, 2, 3, 4, 5 years. Nag-invest siya for 5 years ng 20,000. So, after 5 years, huminto na siya. Hinintay na lang niya na magtrabaho yung pera para sa kanya. While si Mr. Wait Longer, naghintay pa siya ng another 5 years kasi doubtful pa siya. Feeling niya may scam siya. Kaya binantayan niya muna si Mr. Start Early. E nung nakita niya na kumikita pala talaga yung pera, nag-ipon na din siya. Okay? So nag-ipon na siya after 5 years. Pero look at the difference. Si Mr. Start Early, dahil maaga siya nagsimula, nag-accumulate yung pera niya ng mas malaki. 9 million yung kanya nung nag-retire siya ng age 62, while si Mr. Wait Longer naman, 4 million lang yung naging pera niya. With same yung contribution nila, 5 years consistently nag-i-invest sila ng 20,000. So ang laki po nang nawala sa kanya, di po ba? Hihintayin ko bang mawala yung 5 million sa'yo bago ka magsimula?
Okay? So sa pag-build po ng wealth, napaka-importante ng time. Okay? So wag na po tayong mag-delay, wag na po tayong maghihintay ng matagal kasi time and money is our greatest ally in building wealth. Kaya napakaswerte ng mga bata ngayon, di ba? Pagdating ng panahon, talagang hindi lang sila milyonaryo, bilyonaryo pag naintindihan po nila yung investing. Alright? So these are the action steps that you need to do. Become an IMG member and enjoy all these amazing benefits and privileges. And ulitin ko lang po, ito yung mga benefits kapag nag-member ka ng IMG. Automatic, meron kang 1,000 investment sa Soldivo Mutual Fund at zero entry fee. And then, meron kang 100,000 personal accident insurance. Meron kang 2 free eyeglass and frame per year po yan. Unlimited consultation sa Kaiser Medical Center. 20% discount on medical laboratory tests. If you want to purchase your dream car, dream house, meron po yung discounted price and commission. Alright? And then, unlimited lifetime financial education program para ma-equip po tayo sa knowledge when it comes to financial. Okay? And then, meron din po yung free memorial concierge service in case na we die too soon. And then, meron po itong business opportunity na kung saan yung business mo po, pwede mo rin ipamana sa anak mo. Diba? Saan ka nakakita ng kumpanya na pwede mong ipamana yung position mo sa anak mo? Diba? Kung engineer ko ngayon, manager ka ngayon, maipapamana mo ba yung position mo sa anak mo? Diba? Hindi. Ano kayang ipapamana natin sa anak natin? Huwag natin sanang ipamana yung kahirapan. Mas maganda, meron tayong business na ipapamana sa kanila na kahit wala na tayo, continuous pa rin yung income na marireceive nila. Okay? And then, ang dami pong opportunity dito. If you really have a big dream dito sa IMG, ma-achieve mo po yan. Okay? So, become an investor of mutual fund, long-term healthcare, and Kaiser. Ayan, invest in Kaiser, Manila Bankers, and mutual fund with the help of IMG, and take advantage of the business opportunity program to achieve your goals faster, di ba? If you have a dream, do it as fast as you can kasi time is very important. Again, you'll never know what will happen tomorrow, di ba? Kaya importante na bilisan po natin. Kung ikaw ay OFW, naghahanap ka ng other career pag uwi mo ng Pilipinas, syempre hindi naman natin gugustuhin na magtrabaho pa pag umuwi ng Pilipinas, di ba? So just like me, ito na po yung ginagawa ko. This is my full-time career right now as financial educator of IMG. Hindi na ako bumalik sa pagiging empleyado. Okay? And be part of this wealthy industry. And join our mission and become a blessing to others. So ito pong ginagawa namin ay I'm sure nakatulong po sa inyo at nakakatulong sa inyo ng malaki. Kaya if you feel blessed today, i-share po natin ito. Kaya magpasalamat po kayo dun sa mga tao na nag-share sa inyo ng IMG ngayon. Kasi po, they feel blessed, kaya naman gusto rin po nila kayong ma-bless. Diba? You were not born just to go to work, pay bills, and die. You need to share. You need to become a blessing to others. Alright? So, hindi pa po tapos ang ating session. Grab your free gift. Yes, meron po kayong free gift from us. Get your free financial check-up. Alright? So, stay tuned. Wag po kayong aalis for the second part ng ating webinar. So, thank you so much and God bless everyone.